Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Malacanang, ikinatuwa ang survey na nagsasabing mayorya ng mga Pinoy, pabor na papanagutin si FPRRD sa EJ case. Masaya ang palasyo sa lumabas na survey, na nasa 51% ng mga Pilipino ay pabor na panagutan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa kinakaharap nitong asunto sa International Criminal Court. Ayon kay Presidential Communications Office Palace Press Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro, nakita nila ang nabanggit na survey na nagpapakitang mayorya ay gustong managot ang dating Pangulo, sa naging pamamaraan nito sa war on drugs. Napansin din nila ani Castro, na may undecided at hindi pa well-informed sa sitwasyon kaya dodoblehin pa aniya nila ang kanilang pagtatrabaho. Partikular na ang masawota ang misinformation, gayong maaaring marami pa ring naniniwala sa fake news na ipinakakalat, lalo na sa mga panahong ito. Isinagawa ng SWS ang survey, kung saan ay 900 respondent ay mula sa Balance Luzon, at tigta 300 naman sa Metro Manila, Visayas, at Mindanao. Lalo po natin paitingin ang ating pagtatrabaho para po masawata ang fake news dahil malamang po yung iba po na hindi pa po naniniwala sa ginawa ng pamahalaan ay dahil naniniwala sila doon sa fake news na kumakalat. So masaya po tayo na suportado po ng taong bayan ang ginawa ng pamahalaan. Samantala, sa Metro Manila ngayon, 200 arestado sa iligal na Pogo Hub sa Makati. Sinalakay ng mga otoridad ang isang iligal na Philippine Offshore Gaming Operator Hub sa lungsod ng Makati. Pinangunahan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang operasyon, kung saan naaresto nila ang nasa 200 na individual. Iba't ibang mga lahi na mga empleyado ang kanilang naaresto na, bukod sa mga Pinoy ay mayroong Chinese, Japanese, Malaysian, Taiwanese, Brazilians at Hong Kong. Ayon sa PAOK, na ang nasabing illegal na Pogo Hub ay nag-ooperate ng walang anumang lisensya. Ikinakabahala din nila na maaring maging security risk ang nasabing Pogo Hub, dahil ang nasabing gusali ay kinaroroonan ng mga malalaking kumpanya at iba't ibang embahada. Inihahanda na ng mga otoridad ang kasong isasampa, laban sa mga naarestong sospek. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.